Naalarma ang mga residente ng Iligan City matapos matagpuan ang isang kahina-hinalang kahon sa gilid ng kalsada kanina. Kagabi kasi, isang granada ang sumabog sa public plaza ng lungsod kung saan 4 ang sugatan. Makibalita tayo kay Chino Gaston. Chino? Mark Makina, bulabog ang mga residente ng Iligan City mag-aalas 7 ng umaga kanina matapos matagpuan ng isang kahina-hinalang kahon na nakabalot sa blue plastic foil sa kahabaan ng Quezon Avenue Extension sa downtown Iligan City. Dagli ang dumating ang mga pulis at kinordon ng lugar. Gumamit ng bomb sniffing dog para tiyakin kung bomba nga ang laman. Bagamat hindi umupo o nag-indicate ang aso na may pampasabog sa loob, hindi nagpakasiguro ang bomb squad. Nagsuot ng bomb suit ang isang pulis at nilapitan ang package, inobserbahan, dinampot, inalog at saka binitbit sa tabi. Negatibo pala sa anumang pampasabog ang nasabing kahon. At kagabi isang granada ang sumabog sa Iligan Public Plaza kung saan 4 ang nasugatan. Ayon sa mga pulis, malabog may kinalaman ng insidente sa bakbakan ng militar at Maute Group sa Lanao del Sur, bagamat hindi nila binubura ang posibilidad na ito. Gayunpaman, nag-aalala mga residente sa Iligan na ito yung mga ating nakausap noong kaninang umaga sa posibilidad ng serye ng pambobomba sa kanilang lungsod. At yan ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa inyo, Mark and Maki. Chino, hindi pa kaya yan yung tinatawag nilang spillover? Yeah, isa to sa mga posibilidad na pinag-aaralan ng mga pulis, na maaring may diversionary tactic na ginagawa yung mga supporters ng Maute dahil kung atin makikita, yung Iligan, ito yung pinakamalaking urban center malapit sa Lanao, for the whole of Lanao area for that matter, at ang predominantly ang population nito ay mga Christians at hindi Muslims. At sinasabi naman traditionally ang diversionary tactic kapag Lanao del Norte o Lanao del Sur ang nangyayari ang bakbakan sa pagitan ng mga rebeldeng Muslim at mga puwersa ng gobyerno, ang tinatamaan parati ng mga diversionary tactics ang Iligan City. So I guess, Chino, naka-red alert na rin kaya dun sa ibang mga bayan, lalo na dun sa may Lanao del Norte na mga bayan, ano? Yes, medyo mahigpit yung seguridad na napapansin natin sa mga checkpoints sa ngayon. Kung dati, para pwede na tayong dumaan at kaway-kaway lang. Ngayon dito, particular sa Iligan City, yung pinakamalaking checkpoint papasok ng lungsod. Napansin natin na napakahaba, abot sa 1 kilometro yung pila ng mga sasakyan papasok ng Iligan City dahil isa-isa talagang tinitingnan at yung mga pasahero sa mga papublikong sasakyan gaya ng mga bus ay pinabababa talaga, tinatanong ng mga pulis at tinitingnan ang kanilang mga bagahe dahil paparating na yung weekend, Maki, at sa Iligan City kasi every Friday hanggang Sunday merong night market na napakaraming tao ang nag-uumpukan dyan sa public plaza para makisaya bilang bahagi ng Christmas season. Okay, Chino Gaston, maraming salamat.